Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karbi natin finish na mga tuta. Nako, nilaglag ang lahat. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. Ito na nga mga kababayan, pasadahan po muna natin itong mga baha sa ating bansa. Background lang mga kababayan, pasok. Nako. Ay, Mga grabe. walang hiya kayo, mga magnanakaw. Nako. Daw ni Luis Tro yan. O yan o. Ako, mga kareaksyon. Grabe Sa yan. bayan ayan, ni oh. Luestro. Grabe po mga kareaksyon na nangyayari. Umakyat na sa 6 na katao ang nasawi habang Nako. itong iba pa ang sugatan matapos ang ilang araw na walang huto ang dalawang Dapat ang masasawi na lang yung mga kongresista at mga senador na mga Hindi. magnanakaw. Hindi rin kasi, hindi yan masasawi mga kababayan kasi alam nyo, yung mga buhaya, ano yan magaling lumangoy yan magaling lumangoy sa baha yung mga buhaya, mga karibin natin. Tsaka yung mga, kung sino yung mga magnanakaw sa executive na sa kulungan. Get lubog. sa Rodriguez Rizal habang Ayan, naitala ang nadagdag na casualties at mula sa La Union, isa rito po ang nalunod habang isa naman ang nakuryente. Nakapagtala din ng 7 sugatan sa sama ng panahon, 5 sa Baguio City dahil sa landslide, isa din sa insidente ng landslide sa La Trinidad habang isa naman dahil sa vehicular Grabe. accident Grabe. sa Pangan. 4,755 families o katumbas ng 261,048 na individuals. Sa Grabe. nabanggit na datos, umaabot naman sa 2,519 na pamilya naman sa mga Palaki pa apektadong ng palaki rehiyon yan. ang Regions 1, 2, 3, 5, 9, Ayan, Cordillera lumaragas ang Administrative baha. Region, Mimaropa Diba? at Calabarzon. Wag tayong mag-focus sa flood control, mag-focus po tayo sa impeachment. Nako. Sa kasalukuyan ay nasa 7.3 million pesos ang tulong na naipapamahagi ng gobyerno sa mga apektadong residente. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa walang MMDA, may pagbaha sa mga sumusunod na lugar hanggang kaninang alas 12:45 ng tanghali. Kabilang sa Grabe. naitalang gutter deep flood sa ilang lugar sa Quezon City, Makati, Valenzuela City, sa lahat ng uri ng sa Barangay de la Paz, Binyan, Laguna, Kawit, Cavite. Patuloy pang asahan ang mga pag-ulan. Ito nga mga putangin na cabin station, hindi ka pa yata Ayan mga kababayan, no? Nagkaroon tayo ng background para alam natin yung susunod na video kung ano talaga yung hugot dito ni Attorney ni Attorney Topacio. Eto, binahan na tayo. Eto, pakinggan po natin si Attorney Topacio mga kababayan. Pasok, Attorney. Sa ombudsman, yun lang ombudsman na tuta ng Malacanang ang mag-iimbestiga. Kontroladong-kontrolado mo. Pati desisyon siya rin. Siyempre, kontroladong-kontrolado at hindi mapapublicize. Pag Blue Ribbon Committee yan, matetelevise pa yan eh. Ayun. Oh, eto, secret, parang ICC. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano yung findings. Hindi nire-release. Oh, yun lang naman ang dahilan dyan eh. Oh, niloloko pa tayo eh. Lilokohin nyo ang lelo yung ano. Casualty. Paano kaya nakakatulog ng mahimbing sa gabi yung mga magnanakaw na yan? Alam nila na ang kapalit ng kanilang mga garang sasakyan, mga malalaking mansyon, mga designer bags, designer clothes, Yes. magbiyahe sa ibang bansa ng first class ay buhay ng ating mga mamamayan. Buhay na nakitil, buhay na nasira dahil naanod yung bahay, naanod yung sasakyan na Correct. pinag-ipunan. Habang Diba? bahay niyong pagsisisihan yan Nasira ang habang mga buhay. kasangkapan. O nilikas, magkano tuloy? Ilan? 300,000 plus. Napakarami. Ang apektado, dislocated, nilikas. Yes. At ito ang nawala yung damage sa infrastruktura. Mahigit 100 milyong piso Oh, grabe. ang perwisyo sa mga produktong agrikultura. Yes. 3.5 million pesos. Yung mga, pag sinabi natin agrikultura, hindi lamang yung pananim. Pati yung mga fish pond. Umapaw, nakawala yung mga isda. Pambihira naman, oo. Grabe. Isda na, naging bato pa. Pagkatapos, Yeah.
Yun pang mga dam natin, aapaw. O pag nag-release yun, nag-release na ba o hindi pa? Nag-release po yata Pag kahapon nag-release yun, dadagdag yun. Opo. Pero alam papadagdag nyo, talaga. ang maganda rito, parehas tayo natupad Opo. yung sinabi ng ating Pangulo noong isang SONA na ekta-ektaryang mga lupa ang nagkaroon ng patubig. Yes. At libo-libo pang ektarya magkakaroon ng patubig yan. Yes. Lahat ng mga lupa may patubig. Ayan. Ang hindi ko lang magawa yung maipon. Oo, mahirap ipunin eh. ipunin eh. Oo. Ha? Milyon-milyong galon yun eh. Paano mo ipunin yun? Oo. Mga tirada naman, oo. Kita yung Metro Manila, grabe. Siguro ngayon, makikita nyo na ang ginagawa nilang diversionary tactic. Correct. Puro impeachment, wala naman kayong napatunayan. Ano napatunayan nyo? Ibinili ng gamot, yung confidential funds. O at least may nabiling gamot. Oh. Eto, trilyon, walang nabili. Either substandard o outright na ghost. Wala. Oh, puro magic. Kaya ganyan Ayan. ang bagyo. Ganyan ang baha. Ayan. Di ba? Yung bagyo, di natin mapipigil. Opo. Yung baha, mapipigil natin. Kung tama yung proyekto. Alam mo sa Taipei, pag nakita mo yung flood control nila, Opo. sobrang laki. Yung ibabaw, pwede ka mag-jogging eh. Ay, yung Oh. malalaking tunnel, di ba? Ginagawa Hindi, nila. parang mag-iimbestiga. Kontrolado mo. Oh, pati decision siya rin. Siyempre, kontrolado at hindi mapapublicize. Pag Blue Ribbon Committee yan, matetelevise pa yan eh. Ayun. Correct. Eto, secret, parang ICC. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano yung findings. Hindi nirelease. Yun lang naman ang dahilan dyan eh. ICI. Niloloko pa tayo eh. Lilokohin nyo ang lelong yung panot. Ang bihira naman kayo. Ayan. Pinagloloko nyo pa kami. Para ka naman kaming mga mambang. Pero ang alam nyo mga kababayan, alam mo Manong Juby ha, eto may sasabihin ako, pasensya na kayo kung masasaktan kayo o magagalit kayo. Kayo po ang may kasalanan niyan, mga kababayan ko. Bakit? Ba't binoto niyang senador si Erwin Tulfo? Oh. Last year, Mayo ang eleksyon. Mhm. Febrero, nag-file po kami ng complaint sa Ombudsman yung mga insertion sa General Appropriations Act ni Okay. then Speaker Martin Romualdez Aha. na sinasabi namin sangkot siya. O di ba nanonood kayo ng TV? O nakikita niyo naman sa mga pahayagan, sino bang laging kabuntot? Sinong anino ni Martin Romualdez sa mga panahong yon? Di ba si Erwin Erwin. Tulfo? Di ba? Alam niyo ng tao ni Martin Romualdez yan. Ibinoto niyo pa sa Senado. Very close sila, Kaya very kasalanan close. niyo yan mga kasama. Andiyan naman si Jimmy Bondoc, si Richard Mata, si JB Hinlo. Ang dami. Yan. Ang daming pwede na magbantay sa kabanang bayan. Ang binoto nyo si Erwin Tulfo. Kayo naman. Kasalanan nyo yan. Ngayon, isip-isipin nyo yan ngayon. Tuwing kayo ay naglalakad sa abot bewang na baha o inaanod yung mga dumi na kung ano-anong yucky stuff sa loob ng bahay nyo. Aray O ko. naanod yung sasakyan nyo o lulubog Oh sa my flood God. waters. Opo. Isipin nyo yung ginawa nyo yan. Nilagay nyo si Erwin Tulfo dyan sa Senado. At isipin nyo kung uulitin nyo pa yan. Walang sa sisihan. 2028. Pasensya na kayo ha. Huwag kayong magagalit sa Walang akin. Real talk lang. sisihan. Binoto nyo yan eh. Yun Binoto lang. nyo si Bam. Binoto nyo si Kiko. Unless, sasabihin natin na hindi yan elected, kundi com-elected. Diba? Oh, Umelected. Pwede. that's pwede. the result. Yan na. Sasabihin pa, hindi naman kami for fact-finding, for legislation kami. Bakit yung Quadcom? O bakit yung Farmally ni Gordon? Bakit yung Dingbak siya? O di ba? Tignan nyo kung anong pwedeng legislation. Correct. Oo. Hindi pwede kasi baka hindi kayo kaalyado. Ipatawag yung mga kaalyado yung congressmen na contractors. Baka ipatawag si Speaker Berjola. Martin. Ayaw nyo, di ba? Kaya ayaw nyo sa Senado. Kasi may mga kakontra kayo dyan. Sa matuta ombudsman, kasi kayo inyo yan. Binraso yan ang Pangulo para maging ombudsman eh.
Walang Siguro konsensya. talagang Ano dyan. Meaning, wala silang konsensya kasi alam nilang mali pero tinatama pa rin nila. Kita nyo ba? Kaya nga nilagay dyan si Ombudsman mga kabayan para pagtakpan lahat ng kalokohan nila. Diba? Nilagay si Ombudsman para pagtakpan yung mga kalokohan nilang lahat. Mga kababayan, kung gaano kabendalo yan. That's Bumaha na nga. it. Mm. Pinipigil pa rin yung flood control. Oh, di ba? Nako. Kayo, pag-isip-isipan niya sa 2028 ha. Correct. Otherwise, Yan mga kabayan, pag-isipan po nating lahat yan. Hindi lang nila, nating lahat sa 2028, di ba? Pero ito, pasadahan din po natin to mga kabayan na patungkol po kay Atty. Baligod at sa mga Marines. Pasok. That is unbecoming of a notary public. Because of that, their commission can be cancelled and that they can face administrative sanctions sa Supreme Court. Samantala may mensahe rin si Baligod para sa 4 na dating kasamahan ng grupo na umatras at nag-retract sa kanilang maganaunang pahayag. Sinabi niya na umaasa siyang magkakaroon ng matiwasay na buhay bagay Dito, ang lumalabas dito mga kabayan, parang ombudsman yung may pakana na naman dito no? Ombudsman. ito, bagamat nalulung Napakamakapangyarihan ng ombudsman, no? Biruin mo yung Blue Ribbon investigation sa flood control, ililipat sa ombudsman ni Erwin Tulfo. Tapos itong mga 4 na ex-marines na bumaliktad, si ombudsman rin ang kumausap, mga kababayan. Nako. siya sa posibleng epekto ng kanilang desisyon sa hinaharap. Panalangin ko na yung 4 ay magkaroon ng matiwasay na buhay. No? I do not wish anything bad for them. No? Nagdesisyon sila para sa pamilya. No? And yun lang, nalulungkot ako na sa mga darating na panahon dahil sa kanilang makitid na pananaw sa sitwasyon, sila ang maiipit in the future. Sa batala sa kabila nito, nanatili ang posisyon ng NBI na may mga testigong hindi mapagkakatiwalaan sa kaso ng mga tinaguriang ex-soldiers. Ayon kay NBI Director Mervin Matibag, tugma sa kanilang naunang Itong Matibag na to talagang operator to no? findings ang makapagbabago sa pahayag ng ilang testigo matapos ang isinagawang investigasyon. On the part of the NBI, ibig sabihin po, consistent with our findings nung amin silang inimbestigahan, ang conclusion namin, there are unreliable witnesses. Yun po yung sinabi namin Dahil dito, patuloy susuriin ng NBI ang mga bagong pahayag at iba pang ebidensya bilang bahagi ng kanilang case build-up. Matatandang naaresto nga ang 10 ex-soldiers matapos ipatupad ang warrant of arrest laban sa kanilang kaugnay ng kasong perjury. Naantala ang kanilang pagpiyansa noong Biyernes matapos hindi agad makumpleto ang mga kailangang dokumento kabilang ang Certificate of Detention. Nagsigawan at nagpalakpakan naman ang kanilang mga taga-suporta Grade 14, sa Las Piñas grade RTC 14. matapos makumpirmang kanilang paglaya. Erlo Bingas para sa mata ng Agila, matata, tapang, matapat. No, sama po kailangan iano lang Ang proyekto ay para sa flood control, public enjoyment Dahil dito, patuloy susuriin ng NBI dali lang po mga reaction. Laguna Lake. Erlo Bingas para sa mata ng Agila, matata, tapang, matapat. Ipinagtanggol ni Senator Alan Peter Cayetano ang Lakeshore Development sa Taguig na bahagi ng Laguna Lake. Pagdidiin po ni Cayetano na ang proyekto ay para sa flood control, public enjoyment at proteksyon ng lawa mula sa land grabbing syndicates. Paliwanag pa ng mambabatas na ang inisyatibo ay nailatag sa ilan ng administrasyon mula pa noong 1990s noong panahon ni dating Public Works and Highway Secretary Gregorio Vigilar. Ginawa ni Cayetano ang paglilinaw kasunod ng pahayag ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang X-account na ang kanilang Taguig case study ay nagbukas sa cauldron of worms kasunod ng kanyang pakikipagpulong sa Philippine Reclamation Authority officials. Ibinasura ni Cayetano ang mga alegasyong maanomalya ang proyekto kasabay ng pagdiin na ang lupa ay pag-aari ng gobyerno at para sa pakinabang ng publiko.
Nangangamba ang House Prosecution Panel na posibleng madelay ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa hindi pa nare-resolbang issue ng documentary evidence. Sinabi ni House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na kasunod ito ng pagtanggi ng depensa na ikumpara at stipulate ang mga dokumento bago ang August 10 hearing. Ilang ulit anyang nakipag-ugnayan ang prosecutor sa defense team para sa pagkukumpara ng documentary exhibits bago ang trial sa Lunes para maiwasan ang mahabang oras ng authentication proceedings sa open court. Pero sa halip, iminungkahi anya ng depensa na repasuhin ito sa August 14, ilang araw matapos ang nakatakdang susunod na hearing. Sinabi ni Tolosa na balak ng prosecution na iparating sa presiding officer ang development. Paglilinaw ni Tolosa, So yan mga kababayan, talagang walang humpay, no? Puro impeachment. Binabaha na pero impeachment pa rin mga kababayan, pero ganyan talagang buhay. Yan yung purpose nila dyan no? Itong impeachment naman ay siraan lang naman si BP Sara, no? Wala naman po silang matibay na mga ebidensya. Pero dapat ngayon mga kababayan, focus muna dito po muna sa pagtulong, no? Dapat sa mga nasalanta ng bagyo at mga nabahaan, ayan. na ang pagkukumpara ng dokumento bago ang paglilitis ay isang standard litigation practice para sa stipulation ng magkabilang panig sa authenticity ng magkaparehong dokumento at maiwasan ang pangangailangang isa-isang i-authenticate ang mga exhibit sa panahon ng hearing. Sa nakaraang pagdinig, iminungkahi ni Private Counsel Lorna Kapunan na gamitin na lang din ng prosekusyon ang dokumento na hawak ng depensa lalo't magkapareho naman ito. Sisimulan na ng Department of Justice ang evaluation sa extradition request ng Estados Unidos laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na formal nang na-transmit ng Department of Foreign Affairs o DFA ang request. Binigyang diin ni Vida na ikukonsidera nila ang lahat ng impormasyon at titimbangin ang lahat ng factors batay sa umiiral na extradition treaty ng Pilipinas sa Amerika. Sa sandaling matapos anya ang evaluation, magdedesisyon ang DOJ at agad nilang isa sa publiko ang mga susunod na hakbang ng kagawaran. Kabilang sa konsiderasyon ng DOJ ang nakabimbing kaso ni Kibuloy sa lokal na korte. Gayon din ang mga dati ng desisyon ng Korte Suprema at mga probisyon ng extradition treaty. Sa ilalim ng Article 11 ng extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa, may dalawang opsyon para pakiharapan ang extradition bid ng isang individual. Kabilang dito ang temporary surrender na hinihiling ng mga extradite at ibabalik sa pinanggalingang bansa ang sandaling matapos ang proseso at ikalawa, ito naman ang pagpapaliban ng extradition proceedings na nililitis o nagsisilbi ng sentensya at itutuloy ang extradition sa sandaling matapos with finality ang kaso o ganap nang naipagsilbi ng hinihiling na individual ang kanyang sentensya. Kinumpirma naman ni Senadora Loren Legarda na naghain siya ng formal medical leave sa Senado mula Agosto 3 hanggang 5. Kasunod ito ng ulat na umalis siya ng bansa kasama ang kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Dito naman kay Legarda talagang uubusin talaga siguro yung mga majority senators mga kababayan, no? Hindi lang mga majority senators, lahat po siguro ng mga nagkikriticize sa gobyerno ay talagang uubusin. Biruin nyo, si ex-congressman Jing Paras, si Congressman Leandro Leviste at ang kanyang nanay na si Loren Legarda, mga kababayan, ay eto. May umang ng kaso mga kababayan. Kumbaga, isasalang na lang ito. Lulutuin na lang, kaunting painit na lang nito ay luto na ito mga kabayan. Samantalang yung kay Romualdez ay hanggang ngayon preliminary investigation pa rin. Anong meron sa ombudsman
Sa isang pahayag, sinabi ng senadora na ang kanyang leave ay inihain alinsunod sa Senate rules. Iginiit naman ng senadora na hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanyang paglalakbay at hiniling sa publiko na huwag itong iugnay sa anyay kamakailang false and baseless allegations laban sa kanya. Umalis ng bansa ang mag-ina ilang araw bago ipatawag ng NBI si Leviste kaugnay ng investigasyon sa umano'y planong sirain ang reputasyon ni Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ng DOTR na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng Las Piñas Station ng LRT-1 Cavite Extension Project. Ayon sa ahensya, nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at Villar Group of Companies para sa donasyon ng lupa na kinakailangan para sa proyekto. Batay sa naging kasunduan, pumayag ang mga representative ng Villar Group of Companies sa 3 non-negotiable terms para sa donasyon na lupa. Kabilang dito ang pagbibigay ng unconditional permit to enter, waiver ng subrogation laban sa gobyerno at ang Ikalabing-3 mental justice. Ano pong gagawin nila sa limpak-limpak na salapi, ano? Grabe. Impeachment trial. Oh, Dating impeachment COA ulit. State Prosecutor Roderick Wamil inamin na walang ebidensya na direktang magpapatunay na nakinabang sa confidential funds si Vice President. So yan, gumastos po tayo ng milyon-milyon dyan sa hearing na yan pero wala palang ebidensyang direktang magpapatunay na may ginawang anomalya si BP Sara. Aray ko po. Sara Duterte. Huwebes, August 6, Malacanang, inamin na korupsyon at krisis na dulot ng sigalot sa Middle East ang dahilan ng pagbagal ng ekonomiya ng bansa. Bagyong Maymay at Ano daw? Ulitin niya natin yung kay ano. Yung may Middle East Habnay na nakinabang sa confidential funds si Vice Wala. President Sara Duterte. Korupsyon at Huwebes, August 6, Malacanang, inamin na korupsyon at krisis na dulot ng sigalot sa Middle East ang dahilan ng pagbagal ng ekonomiya ng bansa. ayan mga kabayan. Korupsyon. Okay? Isa sa nagpapabagal ng paglago ng ating ekonomiya. Bakit mga kabayan? Unang-una, ito palagi naman itong sinasabi ng mga ibang content creators, no? Pero sasabihin pa rin natin, no? Dahil po sa mga hinayupak na buhaya, mga kurap na opisyal ng ating gobyerno, nawawalan po ng tiwala yung mga foreign investors na mag-invest dito sa Pilipinas. Diba? Dyan po tayo dapat yan po ang isa sa mga nagpapalakas ng ating ekonomiya. So dahil nga sa mga kurap, no? Yung gera sa Middle East, ano na lang yun Parang hindi naman talaga yun yung reason Diba? Yung reason talaga dito, yung pagiging kurap nila. Diba? Kahit, sabihin na natin mga kabayan, na dumami po, okay? Dumami po ang ating utang. Oo, dumami ang ating utang. Saan na pupunta? Sa maleta lang po mga kabayan. Yeah? Bagyong Maymay at Habagat na nalasa sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Kaliwat ka ng mga pagbaha at pagkuho na itala. At Biyernes, August 7, Office of the Ombudsman pumalag sa ulat na tinakot at pinilit ang 4 sa 18 tinaguriang Maleta Boys. Kaya binawi ang akusasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Pinilit. Parang gano'n naman talaga yung lumalabas, di ba? Abangan, driver at sasakyang ginamit sa pag-iwan ng kabaong natukoy na ng QCPD. Nako. At wanted sa Japan, timbog sa BI sa Intramuros. 117.53 cubic meters. Ito ng hustisya sa atin. Bagamat mas may angkop anya na jurisdiction at kapangyarihan ang Office of the Ombudsman upang magsampa ng kasong kriminal at hustisya sa bansa, selective na ayon po kay Atty. Chico. No, selective justice ang mga nangyayari sa ating bansa. Kasi kung titingnan po natin ni isang kaalyado, ewan ko lang kung meron man, sabihan niyo po ako mga kababayan, pero
ni isang kaalyado ng administrasyon. Wala man lang nakakasuhan. No? Makasuhan man, gagawin pang state witness mga kababayan. Kaya masasabi talaga nating selective ang justice. No? Administratibo laban sa mga airing officials. Binigyan din po ni Attorney Chico na maging ang naturang independent constitutional body ay hindi ligtas Paano hindi maging selective po yung ating hustisya mga kababayan? Halos po lahat po ng mga lahat po ng mga ahensya ng gobyerno ay sangkot at mga tuta, no? Ng administrasyon. Supposed to be yung ombudsman, it is supposed to be an independent body mga karibin natin, pero brinaso ni BBM na mailagay talaga diyan si ombudsman para para pagtakpan yung ginagawa nilang mga kalokohan, di ba? sa impluwensya ng politika. Dapat na maging panawagan talaga dyan sa gobyerno, sampahan nyo lahat. Kung sinasampahan nyo yung Correct. kalaban, yung oposisyon, Kampanya diba? rin yung mga Dapat huwag nyo nang i-spare yung mga kakampi ninyo, hindi ba? Correct. Halimbawa sa Senado, halos lahat yan may insertion. Hindi naman Correct. porket mag-insertion ka, ibig sabihin, gumawa ka ng illegal. Kasi yung acceptance ng commission is another issue. Kailangan nun ng proof, hindi ba? Pero ang hirap din naman isipin na ang sangkot lang sa flood control, yung mga nasa oposisyon. At ang hirap din isipin na yung kagaya ni Chis Escudero at saka ni Joey Villanueva na hinug na yung mga kaso, biglang naging hilaw ulit nila ay lumipat doon sa kabila, di ba? At mahirap din isipin na although ngayon kaaway na nila kasi si Romualdez, mahirap din isipin na bukod kay Romualdez at Saldico, yung ibang mga kongresista ay hindi involved, hindi ba? So, napopolitika talaga. Politika talaga yan. Natunton na ng Quezon City Police District o QCPD ang driver at 1,000 piso naman ang ibinayad sa mga helper na nagbaba ng mga kabaong. Pero ito, pasadahan po muna natin dito Criminally This is not insinuating. true. Kasinungalingan ito. Traffic women and girls. Outright lie ito. Once again, Risa Ontiveros is caught with her pants down. Nagsisinungaling. Outright lie. Coming from this supposed senator. Pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Alright, reaction. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kabayan, at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.